Yun. Mas malakas ang palakpak naman po para sa atin. Sabihin niyo naman sa katabi niyo, good morning, magandang umaga. Parang hindi ako masyadong sanay na malapit sa entablado. Anyway, I was telling Pastor Raymond Tenedero na minsan mas ma-appreciate mo pala yung mga bagay-bagay pagka kina-quantify mo. Ano po? Kasi minsan hindi mo na na-realize na marami ka na pala na-accomplish. How many of you have children here? Mga nanay o tatay, pakitaas nga po yung kamay. Hindi ba kayo minsan nabibigla? Dati parang akay-akay nyo lang, ngayon kayo na inaakay nila. Come on. Di ba? So, ganun kabilis ang paglipas ng araw at ng panahon. And similarly, ganun din po sa church. And I think bilang isa sa mga namumuno po sa church dati, I realized na, wow, ang dami na pala namin na-accomplish. And tama po yung sinabi sa video na mas marami pa tayong ma-accomplish. Pwede bang sabihin mo sa katabi, more to come, sabihin mo sa kanya. Can I have more mic, please? Medyo para ako nakulap. Okay, sige. We are right now on the series Celebrating 20. And 20 years old na ang Cornerstone. Gaya ng sabi ko nga po sa inyo, it has never been like this before. We started, gaya nga po ng una natin na series, we really persevere. Nag-endure po tayo. We didn't really have a very good start. It was so difficult being a church na nag-seek ng independence po from the former church. And I think kahit na may mga pinagdaanan po tayo, 20 years na nakakaraan, and hopefully yung mga kasama namin in the earlier times and even yung right now po yung mga later times po ay ma-realize po na hindi naging madali. But I mean, napakaganda rin na tignan na kahit na hindi naging madali, alam nyo, hindi naman na mahalaga kung gaano kahirap ang simula as long as you have a bright future to face. Amen po. We studied last week about the power of vision, the clarity of the vision, and it requires sacrifice. And true enough na, gaya na sinabi ko nga po sa inyo doon sa kinanta natin last week na praise, yung I Will Not Be Shaken, yun yung una-una namin na kanta nung unang-unang service ng Cornerstone 20 years ago. And I will not be shaken, pero nung time po na yun, sobrang shaken ako kasi we really have nothing. I mean, we sacrificed a lot. We started with only a few just to start with, pero napakalayo na po ng pinagdaanan at pinagpuntahan ng Panginoon para sa atin. And today, we're going to speak on the topic about the Spirit of Excellence. Isa rin po sa mga bagay na nung nagsisimula ang Cornerstone, which I believe for those of you who are entrepreneurs, may mga businesses, meron kayong mga companies, or meron kayong families, I think ito yung dapat na meron ng bawat isa. It's a spirit of excellence. Na bago mo pa simulan ang mga bagay-bagay, hindi mo nakikita, hindi mo na po project ang mga bagay-bagay according dun sa wala ka, kundi according dun sa meron ka at kung paano mo ma-maximize yung mga bagay na meron ka. Can I hear an amen? Kasi at the end of the day, alam mo, pwede ka magsimula ng maliit o pwede ka magsimula ng medyo hindi ganun kabongga. Pero pagka meron kang pangitain at saka meron kang spirit of excellence, you know, excellence is working beyond what we have. Sinabi ko kay Pastor Raymond, yung Tagalog, sa Tagalog daw mahusay, pero sa atin, yung nakita natin, Pastor Raymond, Tenedero, ano sabi mo? Bukod tangi. Yung mga tao na merong character na bukod tangi o sabihin natin namumukadkad ka. You know that when you are placed into a group, alam mo na one way or the other you are going to excel and you are going to be distinguished. You're going to be set apart. How many of you have that kind of thinking in your mind before? I mean, in anything na sinisimula sa family mo, it doesn't matter kung ang background ng family nyo hindi ganun kaganda, pero I will make it a point na yung family na itatayo ko talagang magiging bukod tangi. I mean, kilala man kami sa pamilya, pardon me kung ano man example ko, ano ba? Kilala kami sa pamilya dati na mandarambong, hindi nagbabayad ng utang. And yun yung tag sa pamilya mo, pero yung pamilya ko hindi makikilala na ganun. Amen. Yung pamilya ko na hindi pinasok yun yung spirit of excellence. Amen. Walang kinalaman dun sa pinanggalingan mo, but may kinalaman sa paroroonan mo at may kinalaman dun sa spirito na meron ka. It is generated by an attitude. It's generated by the attitude by the Spirit of God. So ang excellence po is it's something that is within you na alam mo hindi lamang ikaw, hindi lamang sa'yo, kundi itinanim ng Panginoon sa'yo. Excellence is not a gift, first and foremost. Baka po kasi yung iba sinasabi, kasi wala naman ako niyan. Tandaan mo, ma-develop mo ito.
Pwede ba akong makarinig ng amen? Alam niyo po, mabilis kong na point out yung mga tao, bagay, lugar na meron pong spirit of excellence. I remember last time, meron akong business na sisimulan, supposed to be. Pero it was about pizza business sana na ine-explore ko po. And si Kirby, meron siyang kakilala na na supplier, kumbaga marunong kasi nga sa barko dati, so and yet nag-retire na po siya. So sabi niya, pupuntahan natin dito. Pagkasabi po ng lugar, unang-una alam ko na, di ba pagka may sasakyan ka, at alam mo yung lugar medyo mga masisikip, alam niyo ba yan? Alam mo yung mga sasakyan dito, tapos alam niyo na yung lugar naman talaga pang-isahang sasakyan lang pero ginagawang dalawahan. Familiar kayo doon? Di ba yung mga nagsha-shortcut, pupunta ng San Jose, okay, dito sa may basta looban, yung pang-isahan lang, pagka malaki yung sasakyan mo, talagang magbibigayan kayo. How many know what I'm talking about? Nagkasal din ako last Friday, ganun din po. Sabi ko kay Kuya Gilbert, baka naman mabangga yung sasakyan natin. Baka kulang pa yung love gift na ibibigay sa akin doon sa magagastos ko sa sasakyan. Naintindihan niyo po. So anyway, just to continue with what I was mentioning, so nung nalaman ko na gano'n, naku, alam ko na to. Sabi ko, at the back of my mind, sabi ko, hindi na ako siguro makiki-engage sa business na to. Tapos nakita ko po, pagdating ko, nakita ko may tindahan silang maliit. Alam nyo, nasa lugar sila na hindi masyadong kagandahan yung community. Pero alam nyo po, yung tindahan nila, kahit na simple, namumukod tangi. Tapos pagpasok ko sa bahay nila, syempre usual naman, di ba? Minsan yung mga bahay na hindi pinagplanuhan. Alam niyo ba yung mga bahay na hindi pinagplanuhan? Pamilyar ba kayo yung kusina nandun sa labas na ililibutin niyo muna, mga 10 ikot muna, at makita niyo, eto na yung kusina. Am I making sense to you? So parang medyo ganun yung dating ng bahay nila. Pero alam niyo po, nakakatuwa, nung nakita ko yung bahay na sabi ko, grabe naman kuya, ang linis-linis naman ng bahay mo. Nandun po siya sa community na hindi ganun ang nakapalibot sa kanya. Amen? At tapos po, siyempre ako naman, kaya yung iba sa inyo, nahihiya pag CR-in ako, naki-CR ako, pagkita ko po yung CR nila, walang flash. Yung alam nyo ba yung ganun lang? Alam nyo yun, familiar kayo doon, yung mga tagwa 1,500. Pero alam nyo po, kahit na walang flash, siya yung pinakamalinis na walang flash na CR na nakita ko. So I think that is what excellence is all about. It's not what you do not have. It's what you have, and yet, among those people have the same or similar, whatever, toilet bowl, ikaw yung pinaka-above, ikaw yung namumukod tangi. Am I making sense to some of you? So ganun po, walang kinalaman yun. So it's not a gift, it's something that we can develop, it's something that we can pursue. At tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, naunawaan mo ba yan? And I think, yun din po yung ating, isa sa mga bagay na mukod tangi na ginusto natin dati, na gusto natin, bagamat simula pa lang ang simbahan natin, kahit na maliit siya, pagpikit mo parang nasa isang malaking simbahan. And true enough, alam niyo po, it happened and it came to pass. So we must pursue it. It must be sought after. God will give you the desires, but you must cultivate what God has put within you. So those of you who are planning to have a business or family that will really excel, or maybe you're an entrepreneur and you want to really start something na alam mo talaga na at least sa sarili mo, alam mo na I'm at least level ako. Di ba, alam niyo po na I've been in the business for 7 years sa construction, and alam niyo po, isa rin yun sa mga bagay na natutuwa kasi I really don't have any background about, ang background ko po is more on science, psychology graduate po ako, sa Bible school din, tapos bigla mong papasukin yung construction. Ang alam ko lang, nung nagpapagawa tayo dati maraming beses sa church, mahilig lang ako magpagawa, and true enough, naging passion ko, and true enough, napunta rin ako. Of course, 7 years have passed. Pag nakikita ko po, may mga times na may binibentang property sa isang lugar na yung developer, bagong-bago pa lang. Pag tinitingnan ko, ang dami ko nakikita na medyo hindi ganun ka-standard yung pagkakatayo. So, you can sense. In other words, tingnan mo yung katabi mo, at yung kahit anong atmosphere na pumuntahan mo, alam mo, pagka meron yung spirit of excellence. Kaya di ba ako makarinig ng amen ulit dyan? Ang sabi ko nga po sa inyo, it's a place. Isa sa mga na-observe ko po is yung passenger boarding bridge. Alam niyo ba yan?
Naalala ko, pagka pumunta ka ng ibang bansa, like recently, I went to Singapore during my birthday. Pagka doon sa passenger boarding bridge, pag sa Pilipinas, alam nyo, yung sahig, alam nyo, parang ano lang, rubberized lang, tapos parang dilapidated na lahat, although may aircon, tapos papasok ka sa aeroplano. Pero pagka mababa naman ng Singapore, pagbukas pala ng pintuan ng aeroplano, carpeted na kagad, hanggang sa makarating ka, ihatid ko sa isang pintuan ng airport, alam mo talaga nasa ibang bansa ka na. Excellent. How many believe na kaya rin naman ng mga Pilipino yun? Ayaw lang nila. How many believe na kahit paano, kumikita rin naman ng mga airlines? Kumikita rin ng airport? Ayaw lang nila. So again, it's a choice. Sabihin mo sa katabi mo, it's a choice. So for each and every one of us, since we are talking about this topic and talking about our history, talking about what we've gone through, I'd like to just encourage each and every one of us na let it be an attitude, let it be a spirit within you na I'm gonna pursue excellence. It doesn't matter kahit na eto lang kami, lumaman yung kotse ko, pero yung kotse ko pinakamabango at pinakamalinis sa loob. Kahit na 1972 pa yung kotse mo, amen? Tapos pag binuksan, ang ganda ng makina. So that is what excellence is all about. Again, it has nothing to do with what you do not have, but it has something to do with what you have and how you take care of it, and how you make sure na what you have is actually par excellent, stand out among those people na meron. Nakakaintindi po ba tayo? Excellence is defined as, sabi nga po ni Miles Monroe, sabi niya, it's the highest quality. It's not just quality, but the highest. Everybody say highest. It's another word is superior compared to the standard. So may level up. It's another level. It's extreme quality, not just quality. So extreme. And finally, it's something to do with the maximum quality of work. Excellence will cost you what mediocrity will save you. Yung sinasabi ng mga mediocre na tao, sabi, okay na yan. Pero sinasabi ng mga excellent tao, konti na lang mas maganda. Kung nandyan ba kayo? Para bang ganito, basta kaya mo, hindi sinabing pilitin mo kayanin. Kung halimbawa mag-ordinaryong bus ka, tapos aircon, saan ka? Di ba doon ka na sa aircon, di ba? Kasi konti lang naman eh. At saka hindi ka naman maghihirap siguro kung nagdagdag ka ng 5 piso o 10. Tama? Again, hindi ko sinasabi, pangarapin nyo mag-grab kayo araw-araw. Kasi ang grab talagang matindi talaga. Another level yan, di ba? Pero kung meron naman konting-konti na lang, doon ka na sa konti. Kasi yung konti na yun, ang laki ng talon na ilalaktaw mo sa buhay. Yung mga magulang, dito sa paaralan na to, konti na lang. And sometimes, sabi ko nga po sa inyo, yung konti na yun, ang laki ng nararating. It's what I was saying, excellence will cost you what mediocrity will actually save you. Excellent people will conquer whatever people will complain about. It is true that most of the people who don't get ahead in life are people who are too busy complaining about why they do not get it, or why they cannot get it. Yung mga tao raw po, complain sa mga bagay na wala sila, and yet, hindi nila iniingatan yung mga bagay na meron sila. And everybody say, ouch. Parang di, okay, iba naman na talagang nandun at napapatunayan, sabi niya, amen, di ba? So dalawa lang naman yun, ouch or amen, or pwedeng amen o aliwaya sa mga Pangasinense. Okay? A person of excellence, I like this, I was telling Pastor Raymond about this. A person of excellence is a positive influencer. Pwede ba ako makarinig ng amen dyan? A sensitive or empathic or strong, expressive, energetic individual, and an excellent communicator. So, these are the qualities of a person who is excellent. Nakikita niya yung sitwasyon niya, pero it doesn't matter. Alam niyo ba, kaya nga, di ba, napakatindi ng mga Pilipino, kasi ang mga Pilipino raw, sobrang resilient daw, kalilindol lang, kababagyo lang. Pagka may nagre-report, kita sa likod, gano'n na gano'n yung mga bata, di ba? Di ba? Naintindihan nyo? So, ganun ka-resilient. It may have not changed the situation where they are in, pero at least their perspective have changed. Di ba? Siyempre, pag nakakita ka ba naman, Angel Oxy, nagbibigay ng mga goodies para sa'yo, di kahit na malungkot ka, masaya ka pa rin. Sino sa inyo ang ganun, na kahit may mga pinagdadaanan kayo, at least ang tinitingnan nyo pa rin yung the good side of it. Yung istorya mo, hindi yung istorya kung ano meron ka, kundi yung istorya na ano magiging ka pagkatapos nito. Sagot naman kayo dyan, kasi wala tayong pa Starbucks ngayon, Gaya last week. Gusto nyo ba na may pa Starbucks? Kung sino may pinakamalakas na mag-amen?
Kulit. Just gusto mo dito ka, tapos ikaw ang taga-tingin ng pinakamalakas na image, isang babae, isang lalaki uli. Ah. No, actually, what I was trying to create is an atmosphere. Alam niyo po ba yung, it's an atmosphere, although syempre sa una, kailangan may reward, di ba? Pero what I would like to create sana sa 10 o'clock, although hindi naman po ako regular na nagpe-preach dito, is that I'd like it to create an atmosphere na kahit na minsan nakakaantok. Sabi ko nga kanina, hindi niyo ba napansin, 1 month na nabago yung style ng ating worship. Una yung worship. Sabi ko kay Pastor Raymond, hindi kaya lalo tayo nagmumukhang Baptist nito? Grabe. Pero alam niyo kung bakit? Tanong niyo ako bakit? Gusto ko yung parang na-excite naman talaga. Bakit talaga? Kasi nahihiya kami doon sa mga nalilate, namimiss niyo yung praise. Yung mga nagpa-park, yung mga... So, worship muna. Inaantay namin tayo. Para sa ulit talaga praise, masayang masaya. Kaso, hindi niyo naman nakukuha yung gusto namin mangyari. So, in other words, even with our style, even with our program, we want to prepare it excellently for you. Kasi mas gusto namin na we're not doing it for ourselves. We're doing it for you. Remember, we are serving you. Okay? Kaya kami nandito kasi at the end of the day, gusto natin na mas mailapit namin kay sa Panginoon, whether be it sa preaching of the word or sa singing, sa praise o sa worship. Ang problema, pagka hindi na-appreciate ng ibang mga tao. Okay, so appreciate that na mamaya, pagka pinag-praise tayo, gaganon-ganon na naman kasi parang walang iba, balik na natin sa dati. So, it's a positive influencer, a sensitive or empathic individual. Yung pagka nakita, di ba makita niyo yung mga tao na excellent, they can change the atmosphere. Di ba? Subukan niyo yung mga tao na punong-puno ng ngiti, di ba? Kahit na may problema ka, napapangiti ka rin. Wala bang amen dyan? Subukan niyo lang po yun. Ako, isa sa mga napapansin ko pag sa aeroplano, alam niyo po, yung mga steward, tsaka yung mga flight attendant, mas common daw yung term ng flight attendant kasi pwedeng babae, pwedeng lalaki. Makikita mo talaga pag kami attitude yung flight attendant na medyo parang hindi siya accommodating at makikita mo talaga yung medyo mahal na mahal niya yung ginagawa niya. So may kinalaman yun doon. Yung mga Kristiyano, ganun din. Yung attitude nila pag nasa church sila, alam mo talaga masaya sila bilang Kristiyano o hindi. Joshua, ready ka na ba magtitingin? Hindi mo makikita yan sa likod. Dapat nandito ka, nakaupo ka dito sa gitna. Nandito ka sa ano. Sige po, mahaba-haba pa pag-usapan natin. Wala pa tayo sa introduction eh. Nakakaano tayo. Now, what excellent thing do to us, they leave something in us and it moves us. They leave something within us and it moves us. Alam nyo, kanina po sa Praise and Worship kasi nag-orientation ako ng konti. Sabi ko, totoo yun, ano? Gaya nun, pag nagpupunta ka sa ibang bansa, o yun na lang, makikita mo, mga napansin ko sa Japan, napansin ko sa Singapore, yung mga MRT nila, LRT nila ron, alam niyo, wala pong masyadong basurahan. Pero alam niyo, walang basura, walang nakakalat. Yung mga comfort room nila doon, pag punasok mo, I mean, generally, okay, hindi ko naman sinasabing perfect sila, di ba? Pero generally, makita mo malinis. Dito sa atin, pag malinis, nagugulat tayo. Ay, katatayo lang siguro nitong ano na to. Kagagawa, kare-repair lang, di ba? Parang tayo mismo sinasawatan natin pagka-excelente tayo, di ba? Di ba? Parang sa atin talagang dapat may amoy, dapat talaga marumi. Pag Pilipinas talaga to. Di ba? Pero pagka malinis, di ba? Ba't ka ang linis? Ano kaya nangyari dito? Di ba? Tama ba? Ako mali. But again, let's try to develop. Sabi ko nga pa sa inyo, excellence is an attitude eh. Sa trabaho mo, sa ginagawa mo, sa kumpanya mo, you want to start it right. So you know that within the next 10 years, kaya mong dalhin yan. Kung anumang standard ang ginagawa mo o kung anumang banner ang gusto mo o sinasabi nila sa company, kung anong branding ang gusto mo, dapat may kinalaman nyo kung paano ka nagsisimula. So it has something to do with the way it leaves us rather and the way it moves us. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, last time, yung inidoro sa Japan, talagang ang laki ng impact sa akin noon. Talagang grabe, nung bumalik ako sa bahay, although meron akong bidet, at saka meron din akong ganun na nabibili na pwedeng hugasan yung ano mo, behind mo. Pero iba doon, kasi doon pwedeng mainit. Tapos may blower pa. Parang hindi ko kaya yun. Parang sa akin, hanggang doon lang ako sa merong, mga ganun, nabibili sa Wilcon, 3,500 to 4,000. Gusto niyo magkaroon ng ganun, pwede rin. Okay? So, but alam niyo ba yun? May dating, may iwan sa inyo. How many of you can understand what I am talking about? Di ba, pag meron ka nakitang excelente na bagay,
it will really leave something in you, and you can really notice it. This is, again, sabi, it is easy to spot excellence because it will always catch your attention and will eventually capture your heart. Anything that is excellent will stand out either from the crowd or from the clutter. Though the same is true with mediocrity, gaya na sinabi ko sa inyo, di ba? Kung manonotice mo ang excellence, manonotice mo rin ang mediocrity. Alam mo rin yung mga so-so na bagay. Alam niyo, one thing, isa sa mga bagay na dati ay hindi ko kayang ma-explain pa, was when I was, during the earlier years, nagpupunta po ako sa Amerika, ang like ko nakikita, pagka nagpupunta ako sa mga mall, karamihan, I think ngayon lahat na, lahat po ng mga brand na meron sila, lahat made in China. Pero alam nyo, pag tinignan nyo, lalo na yung mga pang CR, kasi mahilig ako sa mga ganun, mga pangpunas ng paa, bumibili ako ng ganun. Pag tinignan mo doon, yung quality na made in China, iba quality. Pag pumunta kayo sa Divisoria, yung made in China, iba rin ang quality. Di ba magugulat ka? Parang ba't ganito parehong made in China? Of course, later on in my journey, I realized, kasi I met a businessman from Singapore, sabi niya, they're actually businessmen from Singapore, sabi niya, what they will do is that they will go to China and they will actually have a copycat of an exact brand. Pero yung quality, depende sa kung magkano lang ang kaya mong bayaran. Gaya sa Divisoria, makakabili ka ron ng yung pangtakip ng plantsahan, ang tatak Louis Vuitton. Tapos 200 pesos, di ba? Di ba? Pwede kang makabili ron ng mga Adidas, ng mga Nike, parehong-pareho itsura. Kaya lang, pag sinuot mo, sabi ko nga sa inyo, malalaman yung original at yung copycat sa pakiramdam, di ba? Basta, Nike nga, ba't parang ang pakiramdam ko, parang adugas. Di ba? Naintindihan niyo? Nakuha niyo ibig sabihin. So, ganun yun. That's why I have a friend na magsisimula siya ng business. And sabi niya, Pastor, iba talaga ang quality. Ganyan, ka-level talaga siya ng mga Gucci. Ganyan, pero mura. Sabi niya kasi, nagpunta nga siya sa China. Sabi ko, well, it depends on how much are you willing to pay. Kaya nga sabi nga kanina, di ba, excellence will cost you compared to mediocrity will save you, di ba? Kung gusto mo na bagay na excelente, may konting level pataas, may effort. Hindi man monetarily, pero minsan sipag, pananaw, di ba? Kaya nga sabi ko po sa inyo, kung gusto niyo talaga magkaroon din ng magandang pamilya, kahit na ano pa yung background ng pamilya niyo, yung pananaw ng pamilya mo, o yung pananaw mo sa pamilya mo, kakaiba dun sa pamilya na pinanggalingan mo. Bakit? Kasi you want to stand out. You want to be a person with excellence. Excellent works will leave you edified, encouraged, while mediocrity will actually leave you empty. Now, let me just lay down to you 4 ideas that can help us understand excellence better. Excellence is a hard work. It takes effort, di ba? Mag-e-effort ka ng konti. More. Sabihin mo sa katabi mo, more. Sa isang katabi, sabi mo, konti. So, a little more. I have a friend from Sri Lanka, pero he was based in Singapore. And when he came here, nakita niyo yung mga gawa ng mga Pilipino. Sabi niya, bakit kayo mga Pilipino, ba't yung gawa niyo parang substandard? Sabi niya, well, actually, pagka ni-report, sa government report natin, yung halaga, pareho rin. And then sabi ko nga, pardon me, sabi ko, kasi yung totoo lang, parang hindi namin nakikita na doon talaga sa project na pupunta yung amount dyan eh. Diba? Palagay ko, may ibang bulsa na pupuntahan. Pero, well, it's all right as long as yung standard nandun ba. Ang point na sinasabi ko is that kung hindi man nagko-cost ng hard work o ng a little more sa iba, napupunta sa bulsa ng ibang tao. That's why sabi ko nga po sa inyo, it takes integrity for each and every one of us to really get into the level of standard of excellence. Tingnan mo yung sarili mo ngayon. I don't mean na tingnan mo ngayon, but try to look at your perspective right now and the way you look at life, because it has something to do with the attitude of excellence, whether you have it or not. Excellence is a hard work regardless of the field we are in. Our hard work will greatly affect our excellence. Excellence does not happen by accident. Pwede mong sabihin mo sa kata mo, it doesn't happen by accident. It is intentional. Tama? Di ba? It is intentional. Kung ano talaga yung gusto mong i-project, kung ano yung gusto mo na palabasin sa buhay mo. Yes, sa una, parang sa una, parang masyado ka pipilit. Ano ba yan? Parang ka nag-i-image, ha? Oh, yung nagtatrying hard. Pero alam mo, sa una, parang ka nagtatrying hard. But for as long as your heart is pure,
Nandyan po ba kayo? As long as your heart wants to say, well, ano ba gusto mo? Gusto mo maging pareho pa rin ng pamilya ko dati? Gusto mo maging ordinaryo rin ako? But hindi. But if your heart says, I want to stand out. How many of you who are here right now, one way or the other in life, you want to stand out? Di ba gusto natin yun? Again, sabi ko nga sa inyo, it's attractive. Excellence is attractive. Although it's pricey, a bit pricey, but so what? Di ba? Kung konti lang naman ang babayaran mo eh. Diba? Basta may effort siya. It's hard work. It does not happen accidentally, but it is intentionally. Excellence requires teamwork. Now, if you want to build an excellent company, if you want to build an excellent business, if you want to build an excellent family who are here right now, I think I can relate. I can relate, no? You have to understand na it's a teamwork. Na ngayon pala sinasabi mo, anak, hirap na hirap kami papasukin ka sa UP. Anak, hirap na hirap kami ilagay ka sa private na school. Pero tandaan mo, kasi gusto namin magkaroon ka ng magandang future. You don't do it only for your own prestige, or don't do it only for your own pride, but you're doing it for the development and for the next level of your family. Come on, are you here with me? I'd like to ask, kasi kanina nagpipreach si Pastor Raymond, gusto ko lang malaman, sino po sa inyo rito nakaka-relate sa sinasabi ko na one way or the other in your heart, sinasabi mo, gusto ko ng buhay na excelente o excellent na buhay. Can I see your hands? Now, almost everybody raised your hand. But how many of you who are here right now, one way or the other, without any pride o yung yabang, how many of you in your heart, one way or the other, you can say, I'm already living into that level of excellence. Taas naman ang kamay. See, tingnan nyo po, again, hindi ito yabang, Pag tinignan natin, kasi kailangan ko muna magkaroon ng survey eh. Hindi ko sinasabing mayayabang yung mga tao, yabang naman, palibasa, mayaman na. Sabi ko nga po sa inyo, it has nothing to do with kung mayaman ka o mahirap ka o may level ka. It has something to do with the spirit or the attitude that you have na gusto ko ng more sa buhay ko. Why? Because for us who have never really paid the price of excellence, we really have to be intentional about it. Come on, are you here with me? Maybe you missed it. Maybe yung anak mo, malalaki na, yung bahay mo, hindi ka pa nagkakaroon. But this can be a good beginning for you to say, from now on, I'm going to have that kind of perspective na yung konti, yung a little bit more, gagawin ko yun. Because I'd like you to practice that. I mean, in order for us to be a team, people who think excellently, hindi pwedeng isa lang ang mag-e-effort, dapat lahat. And for those who are few who have raised their hands, just be careful of the status quo. Just be careful of, I've been doing it excellently already. Pero alam nyo, darating kayo sa punto, I like what Pastor Raymond shared last Wednesday. Sabi niya, darating ka sa plateau eh. Kasi tinanong ko sa Pastor Raymond Tinedero. Sabi ko, 20 years na ang church. Ako bilang founder, parang feeling ko, parang kulang pa, wala pa tayong masyadong nagagawa. I mean, I was in Heart of God, Singapore, a church of about 25 or 30 years old. Pero yung dami nila, sobrang dami, ang dami nila na race. I was in City Harvest, ang dami lang issue. They lost 20,000 members. Only about 10,000 people was left. Pero alam nyo, nung nag-attend ako, it's the same spirit. Pilahan pa rin, ang hirap pa rin makapasok. And sabi ko, grabe. Sabi ko, ganun talaga yung mga taong may excellent spirit eh. It doesn't matter whether they are in the highlands or in the lowlands, as long as the spirit is within them, the attitude is within them, kahit na ano mangyari sa kanila, babalik at babalik sila doon. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. But the thing is, even sa church natin, sabi ko, are we excellent enough? And that's why, dun sa later part of our message, is that excellence is not about success. Success is the general thing. But excellence is about your issue. Kung ano ka dati at ano ka ngayon. At kung ano ka magiging 5 years after. Hindi to dun sa facing ng ibang church. Hindi to sa facing ng ibang businesses. Hindi to sa palakihan. Na, kung pag-uusapan ng churches, ang dami mga churches na 45, 100 years na 100 lang ang members. Pero may mga churches ngayon na mga nag-i-emerge. I mean, I know some of them, mga 5 or 6 years, pero mga 8 o 10,000 na sila. Pag tinignan mo, parang, paano ba ang gauge ng success? Doon ba sa dami? Parang hindi eh. Excellence has something to do with your performance. Kung sa palagay mo, yung facing mo, kahit o paano, umaangat ka ng umaangat, you're doing great. Kaya nga, I'm glad na at the beginning of our message, we've seen the first quarter of what we have been doing as a church. I mean, compared to other people, if you're going to be comparing us to other churches, maybe hindi tayo yun.
But thank God kasi hindi naman din sila yung ating gauge. Di ba? Ang gauge natin kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa atin. For as long as we are faithful with the track that we have right now, we're going to do it, little by little. Amen? Kaya lang minsan nakakalungkot lang minsan, may mga sitwasyon, gaya na sinabi nga sa atin, the way we live, yung operation natin sa Pilipinas, parang grabe, 50 years na yung Pilipinas eh. Yung airport naman, matagal na, ba't hindi pa rin? Kaya nga sabi ko, ang challenge ko sa atin is that, keep going. I mean, a little step, a little move, a little next level will always make a big difference sa buhay mo. But again, whether be it, you like it or not, it's a teamwork. Sa pamilya mo, sa business mo, sa church, hindi natin kayang gawin ng isang tao lang o isang team lang ng leadership sa church. Dapat lahat tayo nagko-cooperate. Amen po? Next is that church is also excellence in heart. Excellence rather is a heart issue. I think this is really where the rubber meets the road. Sabi niya, I have seen the difference between those who love what they do and those who just wanted to get things done. Di ba may mga tao, talagang mahal lang yung ginagawa. Iba naman, basta matapos na lang to. Nasaan ka kaya doon? Pwede man tanongin mo yung sarili mo? Excellence is not just about having skillful hands, but it's having the integrity in your heart. Alam ko talaga na kahit ano mangyari. Kinuwento nga po last time, sabi ko, yung may-ari ng SM, si Henry C, nung nabubuhay pa siya, at yung may-ari ng Robinson's Gokongwei, sabi ko, anytime masunugan sila ng isang mall, gaya last time, di ba, may issue sa Fairview, nakita nyo, na masyado nag-trending, nalaglag yung ceiling dito, o yung mga Marites, di ba? Nakita natin, oh, grabe talaga. Mas malala po, sa Carmen Rosales, sa Pangasinan, lumubog talaga yung SM. So, kahit ano man ang mangyari, kahit sa isa sa mga malls nila, alam nyo, o kahit lahat pa ng malls nila, may mangyari, alam nyo, yes, it requires money, it requires manpower, pero dahil yung spirit, yung attitude nasa kanila, they can start all over again, and in the matter of years, babalik sila kung nasaan sila dati. Yan, dapat palakpakan natin ang Lord doon, ano? Because that is what I'd like to pray for, Mamya. Yung mga tao na maraming nagtaas, pero parang hindi pa rin kayo confident enough para sabihin, meron akong spirit nun. I'd like you to desire, open the door, or open doors of opportunities for you right now. Baka may mga bagay. Start with the lifestyle. Alam mo, gaya na sabi sa inyo, pananaw ko dati, between Jollibee and McDonald's, niloloko lang tayo niya na mura sila. Mahal din sila pag tinignan nyo. Mahal din. At pag pumunta kayo sa medyo mahal na akala, hindi natin kaya dyan, mahal dyan. Makita nyo, konti lang pala difference. So, it's an attitude. Dati natakot ka, ay, mahal dyan, hindi natin kaya yan. Di ba? Buti na lang meron ng mga mumurahing mga buffet ngayon, di ba? Yung mga tipo, yung mga Koreano. 500 lang, makakain ka na, di ba? Di ba? Dati, kakaiba eh. Pagka nag-Vikings ka dati, ay, mayaman. Ngayon, yung mga mayaman, ayaw na sa Vikings, kasi wala nang alam ang Vikings, kundi happy birthday. Di ba, hindi ka makakapag-usap? Am I making sense to some of you? So, kaya nga sabi sa'yo, akala mo excellent ka na dati, pero before you know it, hindi ka pala nagpo-progress. Hindi ka pala, again, excellence is not perfection, it's progression. Amen? And I'm really challenging each and every one of you to do that because when we started as a church, we never thought na magagawa natin yung mga bagay na malalaki na hindi natin kayang gawin. But just because we have the right perspective, just because we have the right heart, we were able to do it. And by the grace of God, yun nga po yung prayer ko, by the grace of God that we can do more. Pastor Raymond and Pastora Eileen and the whole leadership of this church can do more along with the people who are with us. Amen? Kasi paano mo magiging successful ang church kung di successful ang mga members, di ba? Di ba? Ganun lang naman yun eh. Parang umiikot lang tayo. We feed you with the Word of God spiritually and then you support us financially so that we can do more. And I think that is very important. Lastly, excellence is a response to God's grace. It's a response to God's grace. That after experiencing God's grace and goodness through the people around me, this what area, why should I not give my best in every endeavor? Di ba? Pag ikaw, kaya mong naranasan mo yung kabutihan ng Panginoon, naranasan mo yung grasya ng Panginoon, bakit hindi mo ibabalik sa iba, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa church? Sa pamamagitan din ng grasya ng Diyos ay mag-excel ka.
Alam niyo nga, minsan, eto pa yung minsan nakakahiya. Yung iba, sobrang successful sa kanilang negosyo, sobrang successful sa kanilang kumpanya, tapos sa church, wala silang ambag. Now, I'm not really in the point of condemnation, but I'm in the point of one way or the other, you may realize that it's all after the grace of God. Kaya, ibabalik mo lang sa Kanya. Now, I know, hindi lang physical yan. Yung iba may not be involved physically, pero nandun sila behind, nandun sila sa financial support churches natin. And as long as you're doing that, I believe you're doing okay. Amen? Yung iba, hindi lang one way or the other. Yung iba, both. Nagmi-minister na, nagbibigay pa. Amen? Sino sa inyo gustong ganun maging attitude ninyo? Amen? Yung iba naman, they have that limited time. But they don't have limited resources. That's why sa resources sila, nagbibigay sa Panginoon. Excellence is ultimately the work of God in us. The word excellence na no longer becomes intimidating, but slowly it becomes comforting and liberating, because we can always remember that it's not all about me, but it's all about Jesus. So ready na kayo? Preaching natin ngayon kasi introduction lang yon. Hindi pa, last scripture na lang po babasahin natin. I'd like to read Daniel chapter 5 verses 11 to 12, and then Daniel chapter 6 verse 3. Samahan niyo po ako, ho. Now there is a man in your kingdom in whom the spirit of the holy gods in the days of your father, which is Nebuchadnezzar, at yung panahon po na to is the next king. Actually, ang Bible po ay pinag-uusapan po si king, pinag-uusapan mo dito si Daniel. Sige po, basahin mo natin. Understand, in the days of your father, light and understanding and wisdom like the wisdom of gods were found in him. And King Nebuchadnezzar, your father the king, made him chief of the magicians, enchanters, Chaldeans, and astrologers. Verse 12. Are you following? Sabi, because an excellent spirit, knowledge, and understanding to interpret dreams, explain riddles, and solve problems were found in this Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called, and he will show the interpretation. And alam nyo, I like what Pastor Raymond Tenedero shared this morning. Si Daniel po, actually, there were a lot of kings, but three major kings that he served were Nebuchadnezzar, and this time po si Belshazzar, and then of course si King Darius. Tatlo po yan. And at this point in time, it was actually King Belshazzar who was reigning. Alam nyo, I really like the observation here na since Daniel was serving kings before, alam na nila na si Daniel merong mark, may brand na siya, meron na siyang status, at yung status niya, excelente itong tao na to. Now, just to give you a background, they were actually from Israel, and then some of them, and one of them is Daniel, and then yung three friends niya, Shadrach, Meshach, and Abednego. Remember that? Remember them, rather? Nung nadala po sila ron, parang OFW ba? Kung kayo mga OFW, no? Nung dinala sila doon po sa Babylon, sobra sila nag-excel. Sobra silang nag-stand out. Sabi ko nga, di ba, ang excellent spirit is yung bukod tangi ka sa ibang mga tao. So, ito pong mga tao na to, and one of them was Daniel, who was actually credited with a man with an excellent spirit, has been noticed by another king. Sabi ni Pastor Raymond kanina, almost 20 years na po in service si Daniel. But it doesn't matter kung 20 years, kung 10 years, o kung 18 years, ang mahalaga po, over the period of years that he was in Babylon, he was absolutely noticed by people around him. As a man na, pag may ginawa yan, excellent yan. Pwede ko pa kayong tanungin, kayo po ba nanonotice sa ibang mga tao? Kayo ba yung sinasuggest pagka merong kailangan ng pumuno ng space? And again, na-notice ko rin po dito, Daniel has been serving these kings for a long, long time, and yet he did not change. Tanong niyo ako bakit? Pwede mo akong tanong bakit? Because the attitude, the Spirit was with him when he was in Israel. And it doesn't matter kung saan man siya dali ng Panginoon, the attitude will still be with him. Kaya di ba sa mga ibang mga Pilipino, nag-e-excel tayo sa ibang mga bansa, tinanong niyo ba kung bakit? Ako natanong ko sa sarili ko bakit, and na-research ko sa Google. Alam sabi ng Google? Kasi raw, karamihan ng mga Pilipino, they were paid far above the salary that they receive here in the Philippines. Kaya pag nag-perform sila doon, doble-doble din. Pero sa mga tao doon, yun lang yung dapat na normal na trabaho, pero sila doble-doble. That's why nag-e-excel sila. Nano-notice sila. Pero alam niyo po, gusto ko lang pong i-propose sa inyo, kung ang mga Pilipino, kung paano mag-excel sa ibang bansa dahil malaking sweldo, kahit dito normal ang sweldo, kung mag-excel tayo, tandaan niyo po, manonotice at manonotice tayo ng mga tao na nakapaligid sa atin.
At meron akong good news sa inyo, hindi mo na kailangan mag-abroad kasi yung boss mo, i-refer ka sa mas mataas na boss para yung sweldo mo, pantay na rin sa mga tao na nagsusweldo ng malaki sa ibang bansa. How's that? Pwede mong palakpakan natin ang Panginoon Diyos doon? Dapat kapatid, ikaw yung manonotice. Dapat ikaw yung sasuggest. Dapat ikaw yung i-refer ng ibang mga tao. And one thing, alam mo, pag excelente kang tao, you'll also attract people who are excellent. And how about that? How would you like to have people who are excellent, within your circle? And I think it's really very important. So verse 3 in chapter 6, sabi, then this Daniel became distinguished. Everybody say distinguished. Then this Daniel became distinguished above all the other high officials and satraps, because an excellent spirit was in him, and the king planned to set him over the whole kingdom. Imagine, napakatindi ng assignment na binigay ng Lord sa kanya. Ano po? Mas matindi yung promotion sa kanya. I'll end with this. Proverbs chapter 22, verse 29. Samahan niyo po akong basahan. Sabi, do you see someone skilled in their work? Andiyan na pa. Proverbs 22:29 po. Sabi, do you see someone skilled in their work? Sabi, they will serve before kings and they will not serve before officials of low ranks. So makikita mo, pagka-excellent yung spirit mo, it's inevitable. Hindi pwedeng hindi mangyari. You are going to surface. You are going to eventually see yourself in the mode of promotion because the Spirit is within you. And I'd like just for us to have that, desire that, because I believe it's a noble desire for each and every one of us. Amen? I'd like for us to stand. Pwede ko ba hilingin tumayo? Pwede ko bang tanongin yung mga tao na narito na sino po sa inyo na unawaan nyo yung mensahe natin ngayon? Pwede bang magsabi ng amen? O itaas yung kamay ninyo? Can I see your hands na naunawaan nyo po? Many of you desired to be excellent. Di ba? Pero nung nagtanong ako, nasabi ko, how many of you in one way or the other has that confidence to say, oops, I'm already excellent? Medyo konti kasi wala kayong konting kumpiyansa, di ba? But today, I'd like for us to really have that confidence to ask God. Amen? Kasi yung promotion, yung elevation, binibigay ni Lord yan. Pero yung response para gawin yon, nasa sa atin yan. Amen? Amen po ba? I'd like you right now just to lift up your hands. I'll be praying for you and then we'll be singing a song unto the Lord. Lord, I pray right now in the name of Jesus that you're going to pour out, Lord, the spirit of excellence, Lord, in this room right now. Hallelujah. Come on, I'd like you right now to respond. I'd like you right now to really desire it right now. Lord, ano man ang kinalalagyan namin, Panginoon, nasaan man kami, Panginoon, I pray, Lord, na ikaw, Panginoon, na magbubuhos ng spirit of excellence, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, come on, receive it right now. Hallelujah. Receive it right now in the name of Jesus. Hallelujah. Come on, let's just worship the Lord. Thank you, Jesus. We give you honor. We give you glory, Jesus. Kagangan, kadakila, sa'yo lamang ibibigay. Yes, Lord. Hallelujah. The God of excellence. Thank you, Jesus. Come on, awitin natin. Salamat sa iyo, O Diyos. Panginoon, sa kabutihan mo, sa buhay ko, nagbabago. Salamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, pangako mo, ang hawak ko. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Just continue to lift up your hands right now. Hallelujah.
Habang nakataas ang inyong mga kamay, I'd like you right now just to make up your mind that, Lord, I'm going to be a person with a different mindset than an average person. Habang nakataas ang inyong mga kamay, sabihin niyo, Lord, gusto ko po na maging tao na mas may ibang pananaw. A different mindset than the average person. That's what I want, Lord. Because I know, God, that you are so great. Lord, salamat dahil ikaw ay karapat-dapat sa karangalan, sa papuri, sa pagsamba. Pero Lord, kung sinasabi namin na kamangha-mangha ka, kung sinasabi namin na karapat-dapat ka, kung sinasabi namin na ikaw ay dapat dakilain, dakila rin ang mga bagay na gagawin mo sa aming buhay. That's why, habang nakataas sa aming mga kamay, we receive. Do not only change only our mindset, Lord, but Lord, allow our skills, Lord, to be on the next level. In the name of Jesus. Lord, we want to give, Lord, our best to you. Habang nakataas ang inyong mga kamay, I'd like you right now just to make that decision. Na ano man ang gagawin ko, Panginoon, hindi para sa akin, hindi para sa pamilya ko lamang, kundi, Lord, gagawin ko ang lahat gaya na sinabi mo, do as if you're doing it for the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord, in our workplace, in our business, I pray right now, Lord, that you will allow us, Jesus, to excel, Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's just worship Him continually. Bigay sa akin ang iyong lahat, walang hanggan, aking pasamba. O aking Diyos, Salamat, Panginoon. Can we all lift up our hands? Thanking Him right now because He's the source of everything. Hallelujah. Sa buhay ko, pinagbabago. Salamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo. Come on, let's sing the second verse right now. Sing it to the Lord. Thank you, Jesus. Walang kapantay, iyong habang. Binigay sa akin ang iyong lahat, walang hanggan, aking pasamba. O Jesus, Can we sing it with all of our heart? Karapat-dapat ka, aming Diyos. Woo! Thank you, Jesus! Panginoon, sa kabutihan mo, sa buhay ko'y magbabago. Salamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo. Thank you, God. Thank you, Jesus. Woo! Kadakilaan ay para sa iyo, aming Diyos. Hallelujah! Tunay nga, O Diyos, para sa iyo lamang, aming Ama. Karangalan, kadakilaan, sa iyo lamang iaalay. Tunay nga, Panginoon, sa iyo lamang. Sa iyo lamang, aming Diyos, aming Ama. Karangalan, kadakilaan, sa iyo lamang iaalay. Karangalan, kadakilaan, sa iyo lamang. Come on, sumigaw na hallelujah! Jesus! Woo! Thank you, Jesus! Sa iyo lamang iaalay. Sa iyo lamang, aming Diyos, sa iyo lamang, Panginoon. sa iyo lamang ibibigay. Salamat, Panginoon, sa
nagbabago. Salamat sa'yo. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo. Pangako mo ang hawak ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Salamat, salamat sa'yo. Sige po, purihin natin ang Panginoong Diyos. Pagitin natin ang pasalamat, papuri sa Kanya. Hallelujah! Karapat dapat ka, O Diyos. Hallelujah! Salamat sa'yo. Mas malakas mo po dyan. Come on, let's just give the Lord a big, big clap of praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, God. Bago kayo maupo, allow me just to read with you what Brian Harbour has to say. Pwede mo ba? Bago kayo maupo, just to remain standing. Sabi, success means being the best, but excellence means being your best. So, hindi ka nire-require na maging successful sa standard ng mundo. Nire-require ka ng Lord na maging excellent dun sa mga bagay na nagawa mo at magagawa mo pa. Amen? Success to many means being better than anyone else, but excellence means what? Being better tomorrow than you were yesterday. Wow! Everyone say, whew! What a relief. Amen? Success means exceeding the achievements of other people, but excellence means matching your practice with your potential. So bago ka maupo, just look at me. Alam mo, hindi nire-require kasi sabi ko nga po sa inyo, that's nothing to do with competition. Tayo, pag kinumpara natin ang sarili sa ibang mga churches, mas marami sila, mas magaling sila, mas marami silang nagagawa. Pero alam niyo, hindi naman yun ang basehan natin. Ang basehan natin, mga bagay na nagawa ba natin dati. Mas greater pa ba yung mga nagagawa at magagawa natin. Sa buhay mo, tingnan mo yung sarili mo ngayon. Sa buhay mo, nakabase ba dyan sa mga potential na diniposit ng Panginoon sa'yo? Sa mga bagay na nagawa mo dati, yung sa susunod, pag tinanong kayo kung sino-sino naniwala, excellent kayo, everybody can just confidently lift up your hands. Kasi sasabihin mo, wow, I am better today than I was 5 years ago. Amen? Tingnan mo nga, pareho ka pa rin ba? Hindi, di ba? Marami nang ginawa ang Panginoon sa'yo, di ba? Can I see the hands of those people who are excellent? Can I see your hand right now? Come on. Ayan. See, tingnan nyo, meron na kayong confidence kasi alam nyo na eto pa. And because of that, hindi ka nako-condemn, hindi ka kinokondemn ng ibang mga tao, ang nakakakilala lang sa'yo, Panginoon, sasabihin mo, Lord, gusto ko pang maging better kasi mas marami pa kang magagawa para sa'yo. Sige, bago kayo mo po, bigyan malakas na palakpak sa Panginoon. Come on, everybody say, thank you, Jesus! Everybody say, hallelujah! Woo!